sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahihirap. Hinamon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez si Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na lamang ito sa pwesto at gawin ang supreme sacrifice dahil malinaw anya na hindi nito kayang gampanan ang trabaho bilang Pangulo ng bansa. Walaan niya itong solusyon sa kaliwat kanang problema ng bansa, lalo na ang sobrang mahal na pangunahing bilihin na bigas at iba pa. Sa kabila nito, hindi rin anya marunong makinig sa hinaing ng taong bayan ang Pangulong Marcos at walang ibang ginawa kundi ang libutin ng buong mundo gamit ang pera ng taong bayan. Dagdag pa ng mambabatas ay kayang-kaya umano ni Vice President Sara Duterte ang trabaho bilang Pangulo ng bansa oras na bumaba si BBM sa pwesto. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, yes, saan ka nakakita ng lider na mahigit isang linggo ng rally para iparating ang hinaing ng taong bayan ay deadma sa kanya. Dapat na talagang kuyugin sila palabas ng Malacanang. Total, ayaw ng mahinahon na paraan. Dapat mag-resign na si BBM, Tambaluslos at Risa Hontiveros. Walang mga kwentang gobyerno yan magnanakaw ng pera sa bayan, kawawa yung mga taong bayan, nabudol tayong mga botante. BBM, make a supreme sacrifice. Step down. You are not fit as a president. You don't know how to manage this government. Ginoong Pangulo, magandang umaga na po. Maliwanag na, Ginoong Pangulo. Kasing liwanag ng sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Matagal-tagal na rin po akong nanirahan sa bansa. Marami na akong administrasyon na nakita. Marami ng presidente ang dumaan. Ngunit, wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang AIX. Ang AIX, yan po ang pera na tulong ng gobyerno para sa mga mahihirap. Nasa sitwasyon ng krisis. Itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahihirap. Nandyan po ang kasamahan ko sa Kongreso. Nandyan po ang speaker na si Martin Romualdez. Nandyan po. Yan po ang ginamit para sa pagnakaw ng mga AIX na para sa taong bayan, para doon sa mga mahihirap. Saan po naman tayo pupunta pag ganyan ang sitwasyon? Ang hirap po ng katayuan natin ngayon. Kaya, Ginoong Pangulo, ako po ay nandito ngayon, hindi po para awayin kayo. Nandito po ako ngayon upang ilahad ang aking nararamdaman, kung ano ang nasa aking isipan, sa aking puso. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana magising na po kayo sa katotohanan na hindi nyo po kaya gampanan ang mangulo sa bansa na ito. Pwede po naman nating ibigay, Ginoong Pangulo, sa ating pangalawang Pangulo, sa ating Vice Presidente. Yan po ang layunin ng ating saligang batas. Bakit ba tayo naghalal ng Vice Presidente? Ang layunin po ng ating saligang batas ay dumating ang panahon
na makita natin na ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang pamumuno sa ating bayan. Nandyan po, tungkulin po ng Vice Presidente ang ipagpatuloy ang trabaho na hindi kaya ng Presidente. Malinaw naman na ang pamumuno ay kayang-kaya ni Vice President Inday Sara. Kami po, Ginoong Pangulo, ay hindi titigil sa pagdadasal hanggat makita nyo ang liwanag. Patuloy po kaming manalangin na sana you will do the supreme sacrifice of resigning from your position. Please, nagikiusap po kami sa inyo, please, save the country from an impending war against China. Hindi po interes ng Pilipino ang magkikipagdigmaan doon sa West Philippine Sea. Please save the nation to economic devastation. Magbitiw na po kayo, Ginoong Pangulo. Meron naman tayong kwalipikado, halal ng bayan na Vice Presidente. Hayaan po natin ipagpatuloy niya pamunuan ang bansang Pilipinas. Tama na po sa pagkukunwari na kaya.